Hindi na si Matibag ang babanatan ko rito. Kung hindi yung presiding officer, Diyos ko ka naman, ano ka ba naman, presiding officer? Ba't ka pumapayag na pumasok ang isang dokumentong scrap of paper at sinayang mo ang oras at pinagbigyan mo pa na tanungin ang isang bagay na walang, ikaw na rin ang nagsabi. O mga judges, huwag nyo intindi. Bakit ka pumayag? Yan ang nga ba sinasabi natin, Diyos ko naman. So lahat ng sinabi niya, quoting the affidavit is just an hearsay. Madalit sabi, pinayagan ng presiding officer ang isang bagay na pumasok sa proceeding niya na walang halaga. Okay. Sinayang niya ang oras. Sir, pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he's the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Kuitis siguro. Kuitis. Hindi Why? firework. Why? Una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos, gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Ano bang klaseng paliwanag yon? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ng siraan ito si Vice Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita. Maliban, they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito, hindi lamang credible, talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senator Alan ganito, doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siyang sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number 3, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon? Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay, hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi meron threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung corruption. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at iimbestiga ang mga bawat isa yon para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata, na hindi mo nga maprobahan, tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na, kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko, ito ang sagot niya. Kasi nga, evasive siya. Hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa, nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa, na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang papatayin mo ako, patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya Kumbaga, baka sakaling, pag sinabi ko yung papapatay ko kayo, umatras kayo. Yan ang ibig sabihin nun Pero attorney, may sinabi din si Attorney Matibag that the utterances alone can be basis for security threat. And that sinabi niya, hindi lang daw threat sa buhay ng
Pangulo, but it is also a national security. Yun tama lang yun. Kung yung sinabi mo ay lilikha ng panghihikayat sa taong bayan o sa mga grupo na gumawa ng mga hakbangin laban sa gobyerno. Kaya nga tinanong, di ba tinanong yung dalawa? Kung tinanong ni Senator Robin Padilla, mula nung pinahayag niya, meron bang mga reported seditious acts na ginawa? Sabi niya, wala. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa protest rally? Kasi kung nakita mo sa protest rally, baka nanghihikayat siya, di ba? Wala eh. Ganun din na. Kanina, tinatanong din siya. Hindi niya malaman rin kung ang isasagot niya. Ibig sabihin, hindi ko talaga totoo yung bantang na sinasabing banta. It was not a banta. It was a calling out to the people of this country that my life is at risk, and as far as my self is concerned, these three people would be behind my killing. So do something about it. Yun ang pinakapunto ron. And for the past few days na tumakbo itong impeachment trial, nami-mention si Davao City Mayor Baste Duterte at iniuugnay siya dun sa threat. Even yung mga utterances ng Vice Presidente and parang sa presentation ni Attorney Matibag, the threat hindi lang galing kay VP Sara, kundi sa family mismo ng mga Duterte. Isa pa po yun. Tingnan nyo. Sinasabi ni Matibag kanina na pinuproba niya yung pattern of violence. Anong ebidensya niya? Ini-establish nila. Ang pinakita lang ho niya, yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod dyan. Okay. So wala siyang napatunayan doon. Ngayon, pinasok niya si Baste as part of the pattern of violence. Paano naging violence yun? Ang sabi ni Baste, siya lang ang kailangan. Ang ulo, si BBM. Ang problema dito kay Matibag, kasi kung nag-iimbestiga ka, para malaman mo yung context ng sinasabi ng taong iniimbestiga mo, tingnan mo yung mga dati niya mga salita. Anong mga salita ni Baste? Isa lang ang palagi niya sinasabi, mag-resign ka. Kaya yung ulo, yun ang ibig sabihin na mag-resign ka na. Ikaw lang ang kailangan namin. Ikaw lang, yung ulo mo, meaning ikaw mismo, ang magiging solusyon dito sa problema sa bansa, mag-resign ka. Yun eh. Hindi yung iniisip niya, alam mo, yung sinasabi niya ng mga operation Romanov. Ang ibig lang sabihin nun, that's a reminder to the president that what happened to his father and what happened to Romanov should be a lesson to him na para hindi mangyari sa kanya. Ano bang nangyari? In-overthrow eh. Yun lang, ganun lang kasimple. And Attorney Sal, ginamit ni Attorney Matibag sa kanyang pagharap ngayon sa Senado. Bahagi ng kanyang testimony ang unnotarized, hindi na notarized, isa pa yun. Buti pinaalala mo. na affidavit ni Las Cañas. Hindi na si Matibag ang babanatan ko rito. Kung hindi yung presiding officer. Why? Ko ka naman. Ano ka ba naman, presiding officer? Ba't ka pumapayag na pumasok ang isang dokumentong scrap of paper at sinayang mo ang oras at pinagbigyan mo pa na tanungin ang isang bagay na walang, ikaw na rin ang nagsabi. Mga judges, huwag nyo intindi. Bakit ka pumayag? Yan ang nga ba sinasabi natin? Diyos ko naman. So lahat ng sinabi niya, quoting the affidavit is just an hearsay. Madalit sabi, pinayagan ng presiding officer ang isang bagay na pumasok sa proceeding niya na walang halaga. Okay. Sinayang niya ang oras. And ongoing pa rin, as per Attorney Matibag, ang investigation sa pagtunton kung sino daw yung kinontrata ni Vice President Duterte para papatayin ang si First Lady, si BBM, and of course, si Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Premature po ba yung kanyang testimony? Hindi premature, kundi gumagawa siya ng kwento. Hindi ko totoo yun. Ginagawa lang nila kunyari may investigation para palaging buhay. Hindi manong bantay. Hindi nga bantay. Wala naman ng banta. Otherwise, kasi ano ba ang sedition? Sedition is publicly and tumultuously
asking the people to revolt against this government. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi nila na kaya namin ito dinimanda, baka ang tao ay mahikayat kasi grabe. Tinanong na, meron ba panghihikayat na naganap? Wala. Di ba lahat ng mga rallies natin puro peaceful? Oo, sige nga. And one point din po, yung defense po pinoint out yung mga columns. Okay, buti salabi mo. Yun ang iniisip ko kanina. Ano ba nga ba nakalimutan ko? Itong si Matibag is not a credible witness. He's a biased witness. You know why? He has written, anong po pwede kong, fiercely, hindi lang fiercely critical, talagang malicious ang paninirang ginawa niya kay Inday Sara. Tatlong column ang ginugol niya para siraan niya, banatan niya si Inday Sara. In other words, galit ka kay Inday Sara. Hindi ko malaman kung anong naging dahilan ng pagkagalit niya kasi hindi ba siya dating opisyal ng Duterte. Nakinabang siya, tinulungan ang kanyang kabiyak. Kasama pa ako dun sa nangampanya para sa kanila. Kaya na-shock ako Hanggang ngayon, hindi ko pa nga ako. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita para sabihin, anong nangyari sa'yo? Kasi I had no more time, I had to leave Pero pag nagkita kami, yun lang ang tanong ko siya, anong nangyari sa'yo? But he was also asked, you've mentioned the wife, No. is also a current sitting congressman and one of the signatories, isa sa mga Isa pa yun. sponsor. Kasi nga, yung asawa mo nga, against, tapos ikaw rin against, dapat hindi ka nag-testify kasi bias ka na Galit ka ng dati. Kaya wala kang sasabihin doon na pabor. Kaya dapat tingnan ng mga senator judges yun. Ayun. And I'm sure nandito ka sa lahat ng impeachment proceedings and what are your expectations dun sa mga susunod pa natin na hearing? And naghumingi ng continuation ng appearance ni Attorney Matibag. Kasi nga, ang problema kasi nitong presiding officer, pinabayaan niyang pumasok yung mga bagong kalakaran, new topics, ika nga. Napaka-unfair kasi wala naman sa articles yun. Pinayagan mo, o siyempre gusto namang pag-aralan ng defense. Tama yun. Kaya, kung ako yun, inobject ka, hindi ako titigil ng pumayag na pinabayaan mo. At pag pumayag ka, hingi ka agad ako continuous. Kung ganyan ang usapan dito, huwag natin muna tuntuloy. Kasi bago ito. Mali ang presiding officer. Yan ang ba sinasabi ko. Yung artikulo ko kahapon. Sabi ko, I'm sorry sorry Chis but to those who doesn't have background in law, who are not lawyers, ang tingin sa'yo, competent ka kasi yung bukadura mo style abogado So maniniwalang magaling ka. Pero sa amin na halos araw-araw na nasa hukuman, the way you're presiding, I'm sorry, but you're a walking disaster. Thank you very much, Attorney Sal Panela. And that was the Chief Presidential Legal Counsel in his analysis on the 8th day of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Patuloy pa yung tumutok dito sa SMNI sa live proceedings po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.